Dismayado ang ilang driver na bigo pa ring makatanggap ng ayuda kanina. Yan po ay kahit inabisuhan umano sila sa email na ngayon ang schedule ng kanilang payout. Nakatutok si Mark Salazar. Bago magtanghali, dumating ang ilang TNVS driver sa payout center sa Quezon Memorial Circle para kumuha ng ayuda. May mga galing pang Cavite, Bulacan at Rizal. Pero mga bakanting upuan na lang ang kanilang dinatnan. Ano ba, itinatago nyo yung pondo? Saan nyo ilalagay yung pondo? Baka mangyari niyan, mapamaleta na naman, patay tayo dyan. Maghihintay ba kami o maghihintay kami ng bagong schedule? Yun lang. Yun lang naman ang gusto naming malaman. Baka naghihintay kami sa wala. Kailan pa? Yun lang ang gusto namin malaman. May mga nakatanggap kasi ng email mula sa DSWD na nagsasabing nakaschedule sila dito ngayong araw para tumanggap ng kanilang cash relief assistance. Pero yun naman ang sabi, Nag-start siya ng 7 o'clock pero wala naman nakalagay kung kailan ang cut-off. Ay, may ganyan naman pala kayo. O nasaan po yung sinasabi ng gobyerno na walang break time? Bakit sila umalis na kagad? Nagpapugi lang sila. Ang iba naman, nagbaka sakali dahil nakalista sila sa master list pero walang payout center assignment. Ano tayo, manghuhula? Pambihira naman. Ayan, may listahan. Ang problema, wala nakalagay kung saan namin kukunin. Baka mamaya kunin natin to sa Cebu. Nakakasama talaga ng loob. Pagod na rin kami. Ayaw nila umalis kahit nililigpit na ang mga upuan. Hanggang sa may isang taga-DSWD ang lumapit sa kanila at tag-check ng mga hawak nilang papeles. Hindi pa kami nakakapagbigay kung kailan. Basta ang sa akin lang sir, kaantay lang po ng abiso po kung kailan. Siya ang napagbuntunan ng pagod, frustration at desperasyon ng mga TNVS drivers. Hindi pwede yung pasensya kasi kami naabala rin. Kung kakarampat na halaga yan Pero pagka malaking pera, okay lang sila. Ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi regular payout ang ginawa kanina sa Quezon Memorial Circle at para lamang ito sa mga unclaimed assistance ng TNVS na taga-NCR. Yung kaninang umaga was a very targeted group, hindi lalagpas ng 1,000. Sa katunayan, 600 to 800 lang yung dumating, kaya nga maaga na natapos. Hindi pa natin sineschedule yung TNVS outside Metro Manila. Kasi nga, inaantay pa natin ang komprehensibong listahan. Meron lang kaming preliminary list. Inaantay pa natin yung komprehensibong listahan mula sa mga TNC o yung mga kumpanya nila at sa LTFRB. Kami, kumbaga, tagabigay lamang ng tulong pinansyal na naaayon doon sa listahan na ibinibigay. Malaking problema raw ang listahang natatanggap ng DSWD mula sa LTFRB at mga transport network companies na isang dahilan ng delay sa distribution ng ayuda. Natuklasan natin, ang dami nila yung tinatawag na tempo drivers, yung kumbaga na sa network nila, pero wala palang mga Certificate of Public Convenience na naging issued by itself altogether. Lumalabas, nagkakarga sila sa network nila ng lagpas-lagpas na. So ayaw natin na naman na maulit yon. Kaya sinasabi namin, kailangan ipuliduhin yung listahan, kompletuhin yung listahan para hindi kami ang nabibintangan na nag-e-exclude ng tao. Wala pang advisory ang DSWD kung kailan ang payout para sa mga taga-probinsya. Pero ang target ng DSWD, matatapos ang first round ng ayuda sa lahat ng nasa transport sector bago mag-April 30. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.